Well, as of this moment, Bombo Oliver, no, ay nasa labas tayo para maya-maya ay may makita natin yung karaniwang ay maraming sasakyan na dumadaan dito. Pero unahin muna natin, Bombo Oliver, no, yung update dito mula sa Qatar hinggil nga sa pag-atake ng Iran dito sa US military base dito sa Qatar, na kung saan ay kaninang umaga pa nagsimula yung airstrike ng Iran dito sa Qatar, na kung saan ay nagkaroon ng press conference ang Ministry of Interior, ganoon na rin as Ministry of Defense. Kani-kanina lamang, Bombo Oliver, no, at atin na pag-alaman na nagkaroon ng 63 ballistic missile na pinadala ng Iran dito sa Qatar. Ganun na rin sa drone, Bombo Oliver, no, na merong 12 drone attack na pinadala ng Iran dito sa Qatar, na kung saan, Bombo Oliver, ating napag-alaman na yung 63 ay nakalusot doon, yung dalawang missile at ganoon na rin sa drone, na kung saan ay nakalusot ito o nakalusot ang isa. So total, Bombo Oliver, tatlo, dalawang drone at dalawang ballistic missile at isang drone ang nakalusot dito sa Qatar, na kung saan ay nagpinsala ito ng 8 tao, na kung saan yung isa ay nasa critical condition, Bombo Oliver. Yes, sir. Sir Lawrence, siguro may katanungan si Bombo Myra. Yes, Sir Lawrence. Sir, itong nangyayari, ano po na palitan ng mga bomba, kumusta po yung ginagawa ng pamahalaan po ninyo dyan? Well, Bombo Myra, no, yung Qatar government ay walang tigil naman sa pag-aabiso sa ating mga naninirahan dito, na kung walang importanteng gagawin sa labas ay manatili na lamang sa loob ng bahay, dahil nga, Bombo Myra, no, ay ito na yung pinaka-worst na pag-atake ng Iran, dahil simula pa kaninang umaga at natapos ito kanina lamang, Bombo Myra, no, dahil bago tayo umuwi sa bahay ay nagkaroon pa ng airstrike muli ng Iran patungo dito sa Qatar, Bombo Myra. Sir Lawrence, yung target ng Iran ay US military base dyan po sa inyong bansa. Tama po ba, sir? Roger on that, Bombo Oliver, pero kung magbabase tayo sa napapanood natin kaninang tanghali sa Facebook ng mga tao dito sa Qatar, ay parang masasabi natin na hindi lang US military base, dahil sa napanood natin kanina, Bombo Oliver, no, ay meron ding natamaan na isang apartment, na kung saan ay napag-alaman din natin na meron di umanong nasawi. Ngunit sa kanina lamang na press conference ng Ministry of Interior, ganun na rin ang Ministry of Defense, at ang sinabi nila ay wala namang nadamay di umano na sibilyan, at ang target yung nakalusot na dalawang missile. Ganun na rin sa Erdo, ganun na rin sa isa pa ay doon napunta sa US military base doon sa Lodi, Bombo Oliver. Yes, sir. Sir, may Iron Dome po ba dyan sa Qatar? Come again, Bombo Oliver? Yung Iron Dome, sir, na humaharang sa ating mga missiles, meron po ba dyan sa Qatar? Tama ka dyan, Bombo Oliver. Ang problema nga lang, yung shelter dito sa Qatar ay walang shelter dito sa Qatar. Pero yung Iron Dome naman, Bombo Oliver, ay meron naman dito sa Qatar. Ngunit sa dami ba naman ng airstrike na sabi nga kanina ng Ministry of Interior ay 63 ballistic missile at 12 yung isa pa na pinakawalan ng Iran dito sa Qatar, Bombo Oliver. Yes, sir. Sir, do we hear in a repatriation po na report ngayon po ng mga OFW po natin dyan sa Qatar? As of this moment, Bombo Myra, wala pa namang sinabi ang ating embahada dito sa Qatar. Ngunit gaya ng Qatar government ay nag-abiso din sila na kung wala namang gagawin sa labas, na importante ay manatili na lamang sa loob ng bahay. Ngunit ang problema, Bombo Myra, no, bagamat suspindi na ang Qatar government para sa mga public sectors or yung government employee ng Qatar government, pero sa mga private sectors ay wala pang abiso o wala pang suspindi na nangyari. Pero ang ating embahada, Bombo Myra, no, ay nagsuspindi na rin ng kanilang pasok bukas, pero kung may emergency man na mangyayari ay pwede naman silang pumunta doon sa ating embahada, dahil mayroon nakatalagang tao doon para mag-assist sa ating mga kababayan. Yes, sir. Sir Lawrence, sa mga oras na ito, kamusta yung kalangitan dyan sa Qatar? May nakikita pa ba rin tayo ng mga airstrike sa mga oras na ito? Well, 1 hour before, Bombo Oliver, ay nakakita ulit tayo ng airstrike, Bombo Oliver, na pagkatapos lamang, isang oras pagkatapos ng press conference ng Qatar government. Pero karaniwan, Bombo Oliver, pakita lang natin, no, yung karaniwan na maraming maraming mga sasakyan dito. Yung nasa dulo, yun yung pinaka main highway. Pero dito, kasama din sa main highway to. Pero makikita natin, Bombo Oliver, mangilan-ngilan lamang
yung sasakyan na dumaraan kasi talaga doon sa bandang dulo doon, yun yung pinaka main highway na kung ganitong oras ay marami nang dumadaan diyan ng sasakyan, pero siguro dahil sa takot, dahil sa sunod-sunod na strike, kaya ayun na, Bomb Oliver, kaya natakot na rin siguro yung mga tao dito, kaya nasa bahay na lang sila. Yes, sir. Kamusta yung mga overseas Filipino workers natin dyan, sir, na mga kakilala nyo sa Qatar? Ano naman reaction nila sa ganitong insidente? Well, Bomba Oliver, hindi naman natin maiwasan yung ating pangamba. Bagamat tayo ay medyo sanay na kasi hindi naman ito yung first time na nangyari. Kaya kanina, Bomba Oliver, gaya na sabi ko kaninang umaga pa nagsimula itong airstrike na to. Kaya dali-dali kaming umuwi sa aming bahay, kinuha namin yung mga passport namin para just in case na magkaroon ng abiso ang Qatar government, ganoon na rin. Abiso mula sa embahada na mag-shelter, pumunta sa embahada para at least ready kami for that case, Bomba Oliver.